Alam po niyo mga kaibigan, may mga taong parang wala na talagang malasakit sa ating bansa. Basta lang sila makapanira kahit fake news. Hindi nila iniisip ang national security ng bansa. Alam niyo bakit? Yan po sa may liwasang Bonifacio na nagrarally. Yan pong mga anti-Marcos. Pinapalabas po nila na nag-resign na daw si Defense Secretary Gibo Teodoro. Alam nyo, hindi biro yan eh. Ay fake news naman talaga. At saka, alam mo, yung Defense Secretary, hindi pang karaniwang posisyon yan. Nasa ilalim ng DND ang ating Philippine military. Kung mababasa ng mga kapitalista, turista, ng ibang mga bansang kaalyado natin, baka maniwala sila dun sa sinasabing magre-resign. Di ba? Magiging threat yan sa national security at may epekto yan sa ekonomiya at lahat. Pero walang pakundangan yung mga nagpapalabas ng fake news na yan at kanilang pinaninindigan. Mabuti nilang po at nagsalita si Pangulong Marcos, natawa pa nga siya at sinabi niya fake talaga, fake news talaga. Eto, pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Pangulo dito sa isyong ito. At mahalaga, maganda po at nagsalita ang ating Pangulo para dito ho. Talaga, may lumabas na balitang gano'n. Nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't huwag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at kilatisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. Dito sa issue ng Secretary Teodoro, natatawa na lang kami dahil sabi, tinawagan ko sa kaninang maaga-maaga, magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit paalisin mo na ako? Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Ayan, no? Pero kailangan natin sagutin. At may paliwak. Ayan, no? So, malinaw na malinaw, fake news. Ayan, kung mismo yung Commander-in-Chief, President Ferdinand Marcos Jr., mag-birthday pa naman, napilitan ho magsalita ng ganyan. Kasi nakakasira po yan sa ating bansa. At hindi po maganda na yung mga Pilipino ay gumagawa ng intriga, gumagawa po ng fake news para lang sa kailang interes. Ano bang interes na mga yan? Magalit ang tao, mabahala ang tao para humina ang ating administrasyon. Ay alam niyo, si Gibo Teodoro, isa pong top-notcher na abogado yan. Napaka-professional yan at mayroong paninindigan sa West Philippine Sea. May paninindigan sa kanyang pagiging Defense Secretary. At mahal niya ang ating bansa. Paano yan magre-resign? So, pinalabas nila doon sa rally ng mga anti-Marcos dyan sa liwasang Bonifacio. Kaya talagang, alam nyo, sa totoo lang, sobra-sobra na pong inaabuso yung ating kalayaan. Alam mo kasi, ang kalayaan dapat may mga limitasyon. Pagka ho nagiging maaaring threat sa national security o makakasira sa ekonomiya ng ating bansa at katatagan ng ating bansa, meron na ho yung pananagutan. Napakaswerte nito mga taong ito na mapanirang uri. Dahil hindi sila pinapatulan ng Pangulo at ngumingiti lang, tumatawa lang. Sinasabi nga ng Pangulo, fake yan. Tinawagan niya si Secretary Teodoro at sinabi niya magre-resign. Hindi po, hindi daw siya magre-resign. Hindi naman siya tatanggalin. So, ayan po. Mabuti na lang at ilang araw na itong pinag-uusapan at nagiging topic ng mga speaker kuno na makabayan dyan sa rally niya sa liwasang Bonifacio, walang pumapatol. Wala pong naniwala. Pati ang military, kasi ang mga military at police, napaka-professional na organization yan. Non-partisan ang ating Department of National Defense at Philippine Military at maging ang kapulisan. Kaya sana po yung gumagawa ng ganito, ayaw ko kung meron silang konsensya pa, baka wala na. Talagang kailang interest lang ay mangagaw ng kapangyarihan.
Babagsakan ng gobyernong ito sa fake news. Kaya sabi nga ng Pangulo, fake news yan, huwag tayong maniwala. Wala na silang asawa-asawa sa fake news. Napakarami na ng kanilang akusasyon sa ating Pangulo. Pinagre-resign niya ang ating Pangulo, lahat na lang ho ng mga below the belt. Hindi naman ho gumagana dahil ang majority ng Pilipino dito at sa abroad naniniwala at nagmamahal, sumusuporta kay Pangulong Marcos. Iyan ang totoo. Kaya po yung gumagawa ng mga fake news ay talagang panggugulo na lang. Pero may kasabihan, lahat may hangganan. Bahala kayo. Pagdating ng araw, mananagot din kayo sa inyong mga pinagagawa. Parang wala kayong pagmamahal sa bansa. Wala kayong pagmamahal sa inyong pamilya. Ang gusto lang nyo magpalit ng administrasyon na wala naman kayo napatunayan kung ano ang dahilan. Gusto lang nyong paupuin at pabalikin sa poder ng kapangyarihan ng mga Duterte na hindi naman pwede at mas delikado. Nakita mo naman yung Vice President. Kung magsasalita sa Kongreso, wala sa lugar. Ayan ba yung gusto nyo maging presidente? Delikado tayo dyan. Baka mag-alisan ng mga foreign investor. Baka mawala ang tiwala ng international community. Pagka ganyan ang style ng pananalita ng Vice President na gusto nyong gawing presidente. Kaya maging marunong po tayo. Pag malasakitan natin ang ating bansa, panindigan natin ang karapat-dapat at may karapatan kung ano ang maganda para sa bayan, hindi yung personal at political interest lang. Kaya again, tama yung panawagan ng ating Pangulo, maging maingat tayo, huwag tayong mapaniwala dyan. Intact ang lahat ng Cabinet Secretary. Maganda ang relasyon ng lahat ng Cabinet Secretary. Walang tatanggalin at walang magre-resign. Ang sabi ng Pangulo, kung merong tatanggalin, siya yung mauna na magsasabi. Pero itong ginagawang materyales at issue ng mga naghahatid at nagsasalita sa mga rally ay panlilin lang at nakakahiya kayo bilang Pilipino. Okay? Yan po ang dating. So, ingat lang po at please like ng ating mga video, subscribe and follow sa ating mga channel, Mike Abe Opinions, at itong channel na ito, MA Pinoy TV. Voluntary tayong tutulong sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, dahil siya yung ating Pangulong dapat po talagang suportahan dahil elected ng taong bayan. Yung mga grupo na mapanira, gusto mang agaw, iisa lang ho ang plano ng mga yan, bumalik sa kapangyarihan. Dahil nagputukan na po yung mga human rights violation, illegal na pogo, illegal drugs, at marami pang iba. Kaya, wala na pong naniniwala sa kanila. Ingat na lang. Basta manood kayo dito sa aking mga channel, sasabihin natin dito ang totoo. Kung ako'y may pagmamalasakit, alam kong mas matindi ang pagmamalasakit kayo ng mga viewers, followers, subscriber ng aking mga channel. Tuloy ang paninindigan para sa bayan, para sa Pilipino, para sa ating administrasyon sa ngayon.